Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin to. Meron kasi nagtatanong sa akin, ang sabi niya, JDB, dapat piliin ng Pilipinas ang China. Sabi ko, tangina naman, bakit naman kailangang China po ang piliin? 'Di ba? Kapitbahay daw natin. Bakit ka? Kasi kaibigan daw tayo, no, ng China. Baka naman no, si Duterte lang ang kaibigan ng China, baka naman si Gloria Arroyo lang, baka naman si Harry Roque lang, at yung mga influencers nila na sabi ni Senator J.V. Ejercito Estrada, they're getting 7 million from China. I'm not sure kung ito po is annual or per month, di ba? But he said they're getting 7 million. Kaya naman no, hindi nakapagtataka, despite of their numbers, nakokonti, ganun po naman sila angas kahit na fake news kumakapit. Now, ang tanong, totoo ba na kaibigan tayo ng China? Palagay ko, hindi tayo tinuring ng China na kaibigan. Ang tingin lamang po nila sa atin, kung ano yung pakinabang, ganun lang sa madaling salita, pakinabang lang. Iba ang trato nila sa atin. Diba? Kaya nga, laging ang ginagawa lang nila, pag may bago tayong presidente, so as much as possible, pupunta sila roon, nakikipagkaibigan ko, no? To establish connection, and after that, i-brief nila ito. So, madaling salita, papaliwanagan nila ng mga kwento nila, ng mga narratives nila na pabor sa kanilang interest dyan po sa West Philippine Sea. Diba? Ganun naman ho palagi eh. Kaya nga, anong sinasabi nila? There's a Marcos administration is very much aware about the new model. Bakit? Kasi daw po, nung bagong in-explain pa nila, they had last July 5, 2023, courtesy visit sa DND. Diba? And then, nagkaroon pa nga sila dyan ng request na magkaroon din ng Philippine-Chinese military, parang kabalikatan, military drill dyan po sa South China Sea at saka rito sa Pilipinas na hindi po tinanggihan, pero hindi naman po inaksyonan ng ating gobyerno. Kasi napaka-awkward naman. Diba? Alam mo naman ang galaw ng mga Chinese, nagtatanim ng espiya, talaga namang nang i-spy sa mga himpapawid natin, di ba? Tapos gagawin nilang mga puppets yung mga leader natin para makuha nila yung control sa mga LGUs na very very crucial para sa kanilang operation militarily and also economically. Kaya nga po ang Davao City sobrang baon na baon sa utang na loob sa kanila pala ang dating Presidente Duterte. Sabi nga niya, I love Xi Jinping. And then inaasa niya ang ekonomiya ng Pilipinas dun po sa ekonomiya ng China. Anak ng putya. Anong klaseng presidente ka? Imbalido? Aasa ka sa nahihita ng ibang kapitbahay mo, ng ibang bansa? Hindi ka nakatingin sa sarili niyong trabaho, nakatingin ka sa trabaho ng iba. And then kung ano yung success nila, ituturing mo na yung tagumpay. Tapos, on your end, you have not done anything and therefore, you produce nothing. Diba? Ano nangyari sa atin? Todo baon-baon na lang sa utang. Isa sa mga bansa sa buong mundo na may sobrang talagang prolonged na pag-handle ng pandemic. Kaya yung tanong na tayo ba ay kaibigan ng China? Palagay ko hindi po. Dahil kung tunay tayong kaibigan ng China, they would care for us. Mahinang bansa ang Pilipinas, di ba? Kita naman sa itsura ng mga fisherman natin, yung mga bangka nila, liliit, kumpara sa mga barko ng China na pangisda. Talaga namang, Diyos ko po, di ba? Sa isang salok, limas agad. Diba? Ang mga isda dyan sa South China Sea. Hindi katulad ito sa mga isda natin, they employ small boats and then yung typical sistema ng pangingisda, okay, maglalagay sila ng payaw and then for 1 week, marami ng isda and then from there, huhulihin nila yung mga isdang pumasok sa loob. Diba? So malayong malayo talaga sa kakayanan ng mga Chinese. So dapat na lang, sa ganun pa lang na hindi na pantay ang kakayanan, they definitely would care for us. Diba? Huwag nilang pakialaman yung mga Filipino, do not restrict yung mga gustong pumasok doon sa Scarborough Shoal, yung mga gustong mangisda roon. Actually, after World War II, yan naman kasi nga ay hinawakan yan, kinontrol yan. Ang mga isla dyan, kinontrol yan ng Hapon. Pero nung matalo sila ng mga Amerikano, so they relinquished the territories. And apparently, wala silang anumang bansa na pinagbilinan kung kanino mapupunta. So yun pong mga features na yan ay naging idle. Hindi yung si Rafi Tulfo, hindi si idle. Naging sila, kumbaga parang walang may-ari, free for
discovery and possession. Parang ganon. So, kaya pagkatapos ng giyera, ayan na, kanya-kanya na ng mga claims, yung ibang mga dati nang meron, di ba? So, binalikan nila. Ganun yung nangyari roon. So, sa side naman ng Pilipinas, although late tayo, pero maliwanag na maliwanag, kung historical foundation po pag-uusapan, meron po tayong malinaw doon. Itong Velarde Murillo map ni Justice Carpio. Diba? Kung saan nakikita roon ang Panakot Island o ito yung Scarborough Shoal. Kasi talagang nakakatakot daw na mabahura ka doon. Kasi especially kapag ka medyo high tide, so hindi mo makikita, mababahura ka na lang. At least kung low tide, may makikita ka mga bato-bato. Diba? Ganon din sa Spratly Islands. Nakita-kita rin sila yung tatlong grupo, malalaking grupo ng mga isla dyan po sa may Spratly Islands or Kalayaan Island Group ng clean-name na ito ni McCoy at ni-rename into KIG noong 1978 under ng PD 1596. Diba? Tapos nag-declare din siya ng iisend natin ng 200 nautical miles through Presidential Decree 1599. Tutusin, mas malawak po yung ating kasaysayan dyan sa West Philippine Sea, sa mga features dyan. Ang China, during the ancient times, maging yung mga literature nila, yung mga lakwachero nilang mamamayan, sinasabi nila that their southernmost territory is the Hainan Island, which is the Hainan province. And then, meron pang ibang mga mapa na ginawang southernmost yung Vietnam, pero hindi po gumawi yung claim na yan dito po sa atin, maliban na lang doon sa mali-maling national humiliation map nila, the first version, nakasama ang Hulu-Sulu. Pero second version, wala na po doon. Ngayon lang naman, diba nitong inimbento kasi bago matalo ng Communist Party, etong Kumintang Party nung nasa mainland pa, ito yung gobyernong Kumintang na nandiyo sa Taiwan, inimbento na nito ang 11-dash line. Diba? So, nung 1951 or 52, nung gumanda yung relationship ng China, ng Communist China, at saka nitong Vietnam, North Vietnam, ipinaubaya nila yung dalawang linya. Kaya yung from 11 ay naging 9-dash line. And then, sa ngayon, ginawa naman nilang 10-dash line to include Taiwan. Hanip yung claim na yung basis ng claim nila, di ba? Talagang from time to time, binabago nila para tumugma sa gusto nilang mangyari. Again, kaibigan ba tayo ng mga Chinese? Hindi ako naniniwala. Diba? May nakukuha tayo sa kanila ng mga pabor, pero kagaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte, hanggang pabor lang. Tapos wala na hong katuparan. Remember, ang inyong poon, he was promised for 380 projects. Pero ano ho nangyari? 3 proyekto lamang. 2 libreng tulay na ibinigay at 1 pautang na ginagamit ngayon na sa kanyang build na dam, kung na nagkakamali, yung Kaliwa Dam na ginagawa po dyan sa Quezon Province. And other than that, wala na. Diba? Maybe kasalanan lang namin, itong naming mga vloggers, we super hype the previous administration. Build. Lahat na lang ng mga ginagawa po tayo na build. Kahit na pondo na pala ng sariling pondo na pala ng gobyerno o pondo na pala ng Japan, ng JICA, ang ginagamit. We used to call it build because most of us don't understand what build is at the time. Diba? Ang tunay na kaibigan, hindi ho tayo sasamantalahin sa West Philippine Sea o kahit nasaan pa man. Tutulungan yung mga mahihinang mga kapitbahay nila. So ang tanong, pasok ba dyan ng China? Hindi, tingin ko hindi po. At sigurado ko hindi. Okay? So thank you so much. Ako ulit si JDV. Magandang araw.